Attorney Roque, I have all the details. I can send you guys the diagram, the people involved, how will they do it, and what and Hindi mo pwedeng and pakita meron ngayon din yan? ako. Hindi mo pwedeng pakita ngayon No, yan? I won't do that. Oo. It's really Pero we hard. need to give It's really warning, hard, di Attorney. ba? We need to give warning. Yes, Oo. yes. It's A1. It's really confidential. It's a big name. It's big people involved. Tawagin naman natin ito si John Cybersecurity kasi linya niya itong pinag-uusapan natin. John, can you give us your Hello, 5 hello. cents worth kung ano nangyayari dito sa online voting? Hello, Attorney. Yes, go ahead, John. Uh, Do we have anything to worry um, about? Ito ba'y dayaan na or what? John, Cybersecurity. um, be, Hi to Attorney Lorraine Badoy. Ano po, may Dr. Lorraine Badoy, may kausap ako sa iyo, na si Angel, wag mo na lang yung ipakita yung mukha ko kasi for security reason. Okay, okay. Sige. So, based on my assessment, alam ko kung sino yung mga the 2025 player of the election. Based on my assessment as cybersecurity, they are already rigging. May fraud na talaga ginagawa sila. Like yung nakikita niyo na sa OFW. And I know who are those people, and I have Nakakaabala yan, ha? Oo. Yes. Yes. And then Attorney Rocky and Maharlika, I have all the diagrams, the people that who are connected with this. They are doing that in direct and indirect attack. So I know, alam ko yan, ni-research ko yan, sino-sino and yung company involved, sino-sino yung tao na yun. But in due time, I will contact you guys, i-email ko sa inyo kung, kasi gumawa ako ng diagram, ng flow, paano nila gagawin. It's really, parang, pag na-research ko yun, paano nila gagawin, parang nakikita ko na talagang they prepared it last year ago. Paano nila dadayain. And ngayon nakikita nyo na. Wow. Yes. Oo. And then I'll tell you, not to scare you. They are the it's not only the politician, the tambaluslos. There are big people involved. And that's the truth. Can I say something? And yes, Dr. Rain. Can I say something? Kasi, as I said nga, foregone conclusion na yun, no? I have never seen a more naked ambition than yung naked ambition ni Tambaloslos. Ikaw na lang mahihiya para sa kanya. Para gusto mo siyang damitan ng konti. Mag-brief ka nga dyan. Nakadiri di ba? Ikaw na lang mahihiya para sa kanya kasi wala siyang kapasidad mahiya, di ba? And Doc Lorraine, I will just tell you straight. Yung Miro na provider ng voting machine natin, di ba, dito sa Pilipinas. And I tell you, I researched that maraming palpak silang ginawa in Congo, in Iraq. Grabe, ang daming ginawa nila na fraud. Yung Miro anong system modus operandi? Can you tell us anong modus operandi ng dayan? Ang ginawa nila, attorney, is their system is prone to attack, cyber attack, and they are also prone into dagdag bawas. Okay, so pero paano nila gagawin yan? Saan nila gagawin yan? Is it the present level? Is it the canvassing level? Is it the final results? In transmission, attorney. Transmission of data. So transmission of data. Yes. Kasi mangyayari kasi, attorney, is after the pagtapos nating mag-vote, di ba? Mga 7 PM, i-send data na yun sa server. Sa server na yun, i-transmit. Ang problema kasi, attorney, is pag-transmit ng data, as a cybersecurity, pwede ko itong i-DDoS.
Ang term namin diyan is DDoS or denial of service. Hindi namin 'yun hindi namin 'yun i-send sa server yung data. So namin 'yun i-flood namin yung server na 'yun para hindi mag-receive ng data. And then pangalawa also, they will, kasi ang transmission ng server is technically they use a tower. And then who holds the tower of the data? Di ba? Yun ang mga technicality. Doon nila dadayain, attorney. In transmission. Kasi technically, hindi nila yun dadayain like yung sinabi ni Attorney Respicio na by code. Yung code nila, iibahin yung script. Ano yun? Makikita nila yun. Makikita yun talaga. Ang gagawin nila by transmission. Doon nila dadayain. Either one, they can manipulate the transmission data in using a tower, a decoy tower. They could use that. In short, attorney, ito lang yun. I is eye catcher. That's the clue. They will catch the transmission of data. Doon nila dadayain. Let me take you an example. Sige. For example, stronghold ni Tambaluslos, Tacloban. So okay. So ang stronghold ni Duterte dito sa Davao. So pwede nilang dayain yung tower na yan. I-denial of service na yung tower ng Davao na yan. Tapos yung tower ng data ng Tacloban, yun lang i-transmit nila. So technically that's possible. It's really possible. And then I have an attorney Roque, I have all the details. I can send you guys the diagram, the people involved, how will they do it, and what and hindi mo pwede pakita ngayon yan? Hindi mo pwede pakita ngayon No, yan? I won't do that. It's really Pero hard. we need to give warning, di ba? We need to give warning. Yes. Yes, it's A1. It's really confidential. It's a big name. It's big people involved. So I hope you understand. I can send you an email. Send me Go ahead. Disseminate the information. I-send mo na lang sa messenger ko para safe din. Sige. Yes, I will do that. For my safety also. Okay, sige. Well, in fairness po, no, we invited two Comelec commissioners to join us today. Okay? And hindi po sila sumipot pareho, no? So, ewan ko po kung bakit, no? We did tell them that Maharlika and I together would have something like 400 million views, no? And this is very important kasi gusto namin is magkaroon ng kumpiyansa ang mga OFW sa bumoto, no? Pero yung hindi nila pagdalo ngayon is more reason now tuloy kung bakit nawawalan ng kumpiyansa ang mga butante natin, no? At nakakatakot talaga itong mga sinasabi nila. Well, Maharlika, partner, what can you say dito sa sinabi ni John na cybersecurity expert? Maya-maya, we're hoping na si Attorney Glenn Chong can join us, no, pagkatapos ng meeting niya para magbigay ng dinaw din, no? Spokes, si Maharlika. Yes, go ahead. Maharlika took a break, so I'm filling in for her muna. Yes, go ahead. Doreen. I mean, like I said earlier, kunyari totoo yung sinasabi ni John, no? Kunyari totoo, kunyari bukong-buko na sila. You think they're gonna back down? Wala ngang kapasidad mahiya, di ba? Yun yung sinasabi natin. Kahit na mahuli sila, wala silang pakialam sa Pilipino. Kasi nga, but I want yung punto na gusto kong ilabas dito, kasi sinasabi kasi ni John, no, yung term niya malalaking tao, no. Wala na sigurong mas lalaki pa sa Pilipino, sa taong bayan. At yan ang katotohanan. Hindi ako nagpe-pep talk dito. Na pag inaral nyo ang kasaysayan, ang isang bansa na united, no, a people united will never be defeated. So, yung magandang nangyayari ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon na matuto na wag na yung crab mentality.
tinuturuan tayo ng panahon, no, ng pagkakataon ngayon na tayo ay magkaisa. Paano magkaisa? Kasi diyan ang lakas natin. Ang ayaw nila na mapagtanto natin na mas marami tayo ng dehamak kesa sa kanila. So, yes, folks. Yes, folks, you were saying. Spokes, may sinasabi ka? Nakamute. Nakamute ka, Spokes. Nakamute. Wala naman ako sinasabi. Ang sinasabi ko nga lang is wag sana sila makalimot sa kasaysayan. Dahil kung naalala nyo sa snap elections, yung nag-walk out yung mga NAMFREL sa bilangan dahil nga sa election fraud, that basically led to the downfall of Marcos Sr. No? So kung talagang maitim ang balak nila sa eleksyon nito, sa panahon ngayon ng social media, hindi na po yan makakaila, hindi na yan masisikreto at mauulit muli na sana ang kasaysayan. Kung tayo nabudol at inulit natin ang kasaysayan na naglalagay na naman ang Marcos sa pangalawang pagkakataon sa ating kasaysayan, sana maulit na rin ang kasaysayan at matanggal na rin another Marcos sa pagiging presidente. No? At kung talagang ang eleksyon ang talagang kakanain, tingin ko yan talaga ikakagalit ng tao. Mas matindi pa ang galit ng tao dyan kesa sa ginawa nilang pagkikidnap at pagkakakulong kay dating Presidente Duterte. Yes. Pero kasi Spokes, yung if there was anything that's ikinagulat ko mula't simula dito sa Marcos administration, yung wala ng kapasidad matuto sa mga leksyon ng kasaysayan, inuulit talaga. At hindi yung katulad nung refinado na tinatago-tago pa ni Marcos Sr., 'di ba? Yung pagnanakaw niya. Ito talaga lantaran. At saka lantaran na tumakbo ko para sa president, hindi para magsilbi sa inyo, kundi para magpayaman, magnakaw sa inyo, at patagalin agad ang sarili ko sa poder. At agad, yan yung nakita natin, no? Kaya nga, wala pang 3 taon. Ganyan na yung, yung trust and approval ratings, di ba? So, yun yung magiging problema. Yun yung challenge natin kasi nakikita ko, ibabraso nila ito katulad yung pagbabraso na ginawa nila sa pagkidnap kay PRRD na walang lahat ng constitutional rights ni PRRD ninakaw nila, violate nila. Pero tuloy-tuloy kasi ang message na naririnig ko at nakikita ko sa kanila, kami ang nasa poder ngayon, kahit na ano pwede naming gawin. Yun yung nakita ko. No? So, magkakaroon tayo, kaya nga ngayon pa lang, dapat nagkakaisa tayo at maliwanag na maliwanag sa kanila. Gawin nyo yan. Magkakaroon kayo ng malaking problema. Dapat sila ang matakot sa atin. Wag nating iisipin na wala tayong laban. Tayo ang pinakalaban ng Pilipinas ngayon. So, si Ronald yata. Ronald, game, sige. Attorney Harry, hindi ka nagsasalita. Alam mo yung pagdating sa pagkakaisa, ito yung leksyon na nakikita ko dito sa nangyari kay Tatay Digong sa Dahig, no? Ang Pilipino na nagpupulong-pulong dito sa labas ng kanyang detention center, pinangalanan ng Duterte Park ito at saka Duterte Forest, at saka kahit sino pa sila, hindi magkakakilala, basta naririto sila, talagang matindi yung sense na nagkakaisa ngayon ng sambayanan, hindi iniiwan ng ating Tatay Digong, at tingin ko, etong resulta doon sa kanilang pagkidnap at kulong kay Tatay Digong. No? Sa kauna-unang pagkakataon, nagkaroon tayo ng pagkakaisa na matagal na nating hindi nakita. Siguro ang huling beses na nakita natin ay yung 2 pagkakataon na pinalayas natin ang 2 presidente. No? At nauulit muli ang ganyang pagkakaisa. Dito nga lang sa Europa, maraming mga paksyon ng mga Pilipino. Alam niyo naman mga Pilipino, mahilig maggrupo-grupo, naglalabanan, nag-iintrigahan. Pero mula po na nakulong si Tatay Digong, wala nang intriga. Lahat po nagsama-sama. Kung ano mang paksyon yan, nawawala ng mga paksyon. Lahat sila naririto, nakikiisa, naninindigan, at nagsasabi na kinakailangan matigil na itong administrasyon na wala sa tamang pag-iisip, na lantaran ng korupsyon, at siyempre nababalot sa kriminalidad ngayon ng lipunan dahil nga dito sa administrasyon na siya mismo ay lumalabag sa instead of nagpapatupad ng mga batas.